Nagsimula ang kwento pagkalipas ng 3 dekada, si Arif, isang elite bodyguard, ay itinalaga sa isang kritikal na misyon. Sa tabi niya ay si Gaz, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na parang pamilya. Ang kanilang gawain ay i-escort si Sam, isang miyembro ng Seven Dragons, isang organisasyong may malakas na abot sa parehong legal at kriminal na mga grupo. Habang na-stop sa traffic, napansin ni na Arif at Gaz ang isang kaina-hinalang sasakyan na sumusunod sa kanila. Bago pa sila makapag-react, biglang binasag ng isang street vendor ang kanilang bintana at bumunot ng baril. Isang putok ng baril ang sumiklab sa gitna ng kalsada. Mabilis na nasecure ni na Arif at Gaz si Sam sa tulong ng escort team, pagkatapos ay gumanti ng putok ng tumpak. Ang mga sinanay na paggalaw at tumpak na mga baril ay nagpapahintulot sa kanila na neutralisahin ang pagbabanta. Naghamu pa ang tensyon, dinadala ang mga nakaligtas sa himpilan ng pulisya para tanungin. Doon, si Arif at ang kanyang koponan ay pinipilit na sagutin ang bawat nangyari. Iginiit ni Gaz na kumilos lamang sila sa pagtatanggol, ngunit ang hepe ng pulisya ay nagpapakita ng bukas na puot. Nagiging malinaw na ang mga awtoridad ay matagal nang naghangad na ibagsak ang mga silent guard, lalo na si Gaz. Lumipat sa punong tanggapan ng silent guard, ang pinaka-elite na ahensya ng bodyguard sa bansa. Ang mga pinuno ng politika at sindikato ng krimen ay pare-parehong umaasa sa kanilang mga serbisyo. Ang ahensya ay pinamumunuan ni Datuk Zul, na siya ring pinuno ng Seven Dragons. Ang kanyang 2 anak ay bahagi ng negosyong ito. Si Sheila ang namamahala sa mga operasyon habang si Fadlon, ang ambisyosong tagapagmana, ay kilala sa kanyang matalas na record. Sa loob ng Silent Guard, mas mahalaga ang pagkakaugnay ng dugo kaysa sa katapatan. Ang kapatiran ang tunay na pundasyon. Ito ay pinakamahusay na nakikita sa bono ni na Arif at Gaz. Nag-flashback ang kwento sa kanilang nakaraan, na nagpapakita kung paano nabuo ng hirap ang kanilang koneksyon. Noong mga bata pa sila, lumaki sa kahirapan sina Arif at Gaz, kadalasang pinipilit magnakaw para mabuhay. Ang kanilang pinagsamang pakikibaka ay naging malapit sa kanila. Nang maglaon, pagkamatay ng ama ni Arif, ang bigat ng utang ng pamilya ay nahulog sa kanya at sa kanyang kapatid na si Zachi, at ang pagsusugal ay nagpulales sa sitwasyon. Sa puntong iyon, si Gaz, na mas matanda na, ay nagpahaba ng isang lifeline sa pamamagitan ng pagdala kay Arif sa Silent Guard. Dahil sa wala ng mas magandang opsyon, tinanggap ni Arif ang trabaho, kahit na ang ibig sabihin nito ay iwanan si Zachi. Isang kapatid na nawalan na ng pag-asa. Bumalik sa kasalukuyan, noong una, mukhang relaxed ang mga miyembro ng Silent Guard, naglalaro ng bilyar. At nakikipagbiruan sa isang babae. Sa totoo lang, naghihintay sila ng target. Maya-maya pa ay may dumating na lalaking mahaba ang buhok. Siya ang pinaghihinalaang messenger sa likod ng pag-atake kay Sam. Mabilis na pumasok ang team. Ginulat siya ni Gaz gamit ang isang dekoryenteng aparato at kinaladkad siya ng walang malay sa isang bodega. Sa panahon ng interogasyon, itinatanggi ng lalaki ang anumang pagkakasangkot. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatangka na walang resulta, nagpa siya si Gaz na tapusin ito. Ang lalaki ay pinatay, ang kanyang katawan ay natatakan sa loob ng isang bar aisles ng semento. Nang makita ito, nagsimulang hindi mapalagay si Arif. Iniisip niya kung may pagkakataon pa ba para sa buhay na malayo sa karahasan. Nang maglaon, nakipag-usap siya kay Gaz tungkol sa kanilang pagkabata, na nagpapaalala sa kanya kung paano sila nagtiis ng mga taon ng paghihirap. Para kay Gaz, ang kasalukuyang buhay nila ang sagot sa paghihirap na iyon. Naniniwala siya na ang Silent Guard ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, proteksyon, at isang baklod ng pamilya na hindi masisira. Sinabi niya kay Arif na kung gusto niyang lumayo, dapat ay handa rin siyang tanggapin ang parehong sakit na minsan nilang tiniis. Nakikinig si Arif sa katahimikan. Hindi nag-aalok ng sagot. Samantala, si Sheila, ang panganay na anak ni Datuk Zul, ay engaged na kay Gaz at naghahanda na para sa kanilang kasal. Muling lumitaw ang kanyang dating kasintahang si Daniel, umaasang mabawi siya. Tinanggihan siya ni Sheila, na nilinaw na ang puso niya ay kay Gaz lang. Nang makita ni Gaz si Daniel, napalitan ng galit. Palibhas ay kumbinsido na hindi nirerespeto ni Daniel ang kanyang nobya, isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana ng kotse at pinilit siyang humingi ng tawad. Si Daniel ay sumunod, ngunit ang kahihiyan ay nag-iiwan sa kanya ng mapait at sama ng loob. Sa isang pribadong tanghalian, iniharap ni Sheila ang pamilya ni Gaz. Ipinaalala niya sa kanya na kahit pakiramdam ng Silent Guard na parang pamilya, buhay pa rin ang kanyang tunay na ina. Sa kabila ng kanyang galit sa pagiging inabandona, umaasa si Sheila na makikipag-ugnayan muli ito sa kanya. Sumang-ayon sila na subukang hanapin siya pagkatapos ng kasal. Maya-maya, si Gaz at Fadlon ay ipinatawag ni Datuk Zul. Doon, ibinunyag niya na mayroon siyang stage 4 cancer.
Ipinagkatiwala niya pareho ang kinabukasan ng Silent Guard. Hahawakan ni Fadlon ang mga legal na gawain habang si Gaz ang itinalaga bilang bagong pinuno ng Seven Dragons. Sinabihan sila ni Datok Zul na itago ang sikreto kay Sheila para protektahan siya. Tuluyan nang naghinala si Sheila. Kung nagkataon, natuklasan niya ang katotohanan. Sa sobrang pagkagulat, muli siyang bumaling sa mga gamot na pampakalma na ginagamit niya upang pamahalaan ang kanyang pagkabalisa. Nakuha niya ang gamot sa pamamagitan ni Arif, na lihim na humingi ng tulong kay Mira, isang nurse at babaeng mahal niya. Habang nakikipagkita kay Mira, nakatanggap si Arif ng agarang balita mula kay Gaz. Si Zam, ang pinakamatandang miyembro ng Silent Guard, ay pinatay ang isa sa mga tauhan ni Sam para protektahan ang babae. Ang insidente ay nagdudulot ng kaguluhan. Ipinagtanggol ni Gaz si Sham na ipinaliwanag na ang babae ay buntis at muntik ng saktan. Itinanggi ito ni Sam, iginiit na siya ay isang magnanakaw lamang at isang ilegal na immigrant na karapat-dapat sa parusa. Humihingi siya ng kabayaran na nagdedeklara na ang buhay ay dapat bayaran ng buhay. Ngayon, bilang bagong pinuno ng Seven Dragon, nahaharap si Gaz sa isang mabigat na pagpipilian. Ang mga tuntunin ay humihiling na si Sham ay papatayin. Gayunpaman, nahihirapan siya sa ideya na patayin ang isang taong itinuturing pa rin niyang kapatid. Nakiusap si Sheila sa kanya na talikuran ang lahat, hinihiling sa kanya na umalis sa organisasyon at bumuo ng bagong buhay na magkasama. Ngunit tumanggi si Gaz na umatras. Isinasagawa ang pagbitay sa isang bakanteng field kasama ang bawat miyembro ng Silent Guard kasama si Sam. Ipinahayag ni Gaz na sinira ni Sham ang kanilang mga prinsipyo at inilagay sa panganib ang pamilya, kaya hindi maiiwasan ang parusa. Ang kanyang desisyon ay nagdudulot ng pagkabalisa sa mga miyembro na nagtatanong kung siya ay gumaganap bilang isang tunay na pinuno o gumagawa ng isang malaking pagkakamali. Si Sham ay inilagay sa loob ng isang kotse, hinayla ni Gaz ang gatilyo. Umalangaw-ngaw ang ilang putok, pagkatapos ay sinunog niya ang kotse, na walang iniwan na bakas. Kinabukasan, nalipat ang atensyon kay Zachi, ang nakatatandang kapatid ni Arif. Siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang pribadong detective mula sa isang maliit na opisina. Isang araw, dinalaw siya ni Daniel, ang dating kasintahan ni Sheila. Inihayag ni Daniel ang isang mapaghiganti na plano. Gusto niyang i-record sina Sheila at Gaz sa kanilang kasal at gamitin ang footage para ipahiya sila. Nag-aatubili na pumayag si Zachi na tumulong. Nang maglaon, napansin ni Zachi ang imbitasyon sa kasal na hawak ni Daniel. Sisiguraduhin ng Silent Guard ang kaganapan na kinabibilangan ng kanyang sariling kapatid na si Arif. Napagtanto ito, sinimulan ni Zachi na muling isaalang-alang ang kanyang papel sa plano. Dumating ang araw ng kasal. Maayos ang takbo ng seremonya. Nagdiriwang ang mga bisita, at dumalo ang mga miyembro ng Seven Dragon. Ngunit sa ilalim ng kagalakan, nagsimulang muling lumitaw ang pagkabalisa ni Sheila. Dinadala ni Arif ang kanyang gamot. Pagpasok niya sa kanyang silid, hindi niya inaasahang nakasalubong niya si Zachi, na nakabalat kayo bilang isang waiter sa pagtutustos ng pagkain. Palihim na nagtatanim ng hidden camera si Zachi. Naghihinala si Arif sa kanyang kapatid. Nang matapos ang seremonya, sumalubong ang trahedya. Pumasok si Gaz sa kwarto ni Sheila at nakitang wala ng buhay sa kama. Ang mga sedative ay nakakalat sa malapit. Ang gabing sinadya para sa kagalakan ay nagiging kapahamakan. Tiningnan ni Gaz ang CCTV footage at nakitang si Arif ang huling pumasok sa kwarto. Naglunsad ng imbestigasyon ang pulisya. Nahuli si Arif at dinala sa isang abandonadong pagawaan kung saan binugbog siya ni Gaz, Fadlon, habang humihingi ng mga sagot. Sumusumpa si Arif na hindi niya pinatay si Sheila. Nagpapakita si Gaz ng mga mensahe sa telepono na nagmumungkahi na tumanggap si Arif ng bayad para lasunin siya. Sa paniniwala sa ebidensya, inakusahan ni Gaz si Arif ng pagtataksil sa kanila sa ilalim ng utos ni Sam. Ngunit pabalik sa eksena, tinanggihan ni Datok Zul ang ideyang iyon. Iginiit niya na hindi maaaring si Sam ang nasa likod nito at nagbabala na ang katotohanan ay tumutukoy sa isang mas malalim na pagkakanulo. Di nagtagal, natuklasan ng pulisya ang isang nakatagong kamera sa silid ni Sheila na nagpapataas ng posibilidad ng isa pang salarin. Habang si Arif ay nananatiling nakakulong sa pagawaan, isang lalaking nakamaskara ang bumisita sa kanya at hinihingi ang video file mula sa nakatagong kamera. Itinanggi ni Arif ang anumang bagay, pagkatapos ay sinamantala ang sandali upang makatakas. Sumugod siya kay Mira, hinihiling sa kanya na kumpirmahin kung ang gamot na ibinigay niya kay Sheila ay mapanganib. Tinitiyak sa kanya ni Mira na ito ay ligtas at totoo. Dahil dito ay lalong nag-aalinlangan si Arif kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Sa wakas, naalala niya ang kaina-hinalang pagpapakita ni Zachi sa gabi ng kasal. Lumipat ang kwento sa opisina ni Zachi kung saan ni-review niya ang hidden camera footage kasama si Daniel.
Sa halip na iskandalo, natuklasan nila ang ebidensya ng isang pagpatay, hinihingi ni Zachi ang mas mataas na presyo para sa footage. Tumanggi si Daniel at sinubukang kunin ang kontrol. Sa pakikibaka, nag-spray ng pepper spray sa mga mata ni Zachi, kinuha ang flash drive, at tumakas. Hindi nagtagal, hinarap ni Arif si Zachi. Hinihiling niyang malaman kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid sa kasal ni Sheila. Itinanggi ni Zachi ang lahat hanggang sa magbanta si Arif na sirain ang kanyang laptop na naglalaman ng mga taon ng trabaho. Na corner, inamin ni Zachi ang totoo. Binayaran siya ni Daniel para itanim ang kamera sa kwarto ni Sheila. Ang pag-amin ay ikinagalit ni Arif. Para sa kanya, palaging hinahabol ni Zachi ang pera sa maling landas. Lumaban si Zachi, inakusahan si Arif na hindi mas mahusay, nagsisilbing silent guard sa isang papel na mas marumi kaysa sa kanyang sarili. Habang nagtatalo ang magkapatid, tinutuntun sila ng mga lalaki ni Gaz sa pamamagitan ng serial number ng hidden camera. Tinangka ni Arif at Zachi na makatakas, ngunit nagpupumigla si Zachi sa exit door. Pinilit na harapin ang kanyang mga dating kasamahan, si Arif ay lumalaban habang si Zachi ay nangangapa. Sa wakas, nakalaya na sila, ngunit iniwan ni Zachi ang kanyang laptop. Nabawi ito ng mga tauhan ni Gaz at ginagamit ito para subaybayan pa sila. Kinabukasan, hinarap ni na Arif at Zachi si Daniel para kunin ang flash drive na magpapatunay sa pagiging inosente ni Arif sa pagkamatay ni Sheila. Kailangan nila ng access card para maabot ito. Nagmumungkahi si Zachi na gumamit ng disguise. Ngunit naiinip si Arif. Pasimple niyang sinipa ang pinto at kinuha ang card. Nagmamadali silang pumunta sa apartment ni Daniel ngunit huli na ang lahat. Kinuha na ng isang lalaking nakamaskara ang flash drive. Nakipag-away sa kanya si Arif sa isang brutal na pakikipaglaban para sa bag na naglalaman ng ebidensya. Sa kaguluhan, nakuha ni Zachi ang bag. Ngunit bago sila makatakas, dumating si Gaz at ang kanyang mga tauhan. Lumalakas ang laban. Hinawi ni Arif ang maskara sa kanilang kalaban at laking gulat niya nang makita si Pablo, isang miyembro ng Silent Guard. Nalantad, si Pablo ay tumakas. Samantala, sinubukan ni Zachi na makawala, ngunit tumakbo kay Gaz, siya ay pinalo ng masama. Dumating si Arif, at napilitan ang magkapatid sa isang tunggalian. Nang ibabaw si Gaz, na sinira ang backlog na dati nilang pinagsaluhan. Nagtaas siya ng kutsilyo, handang patayin si Arif. Sa sandaling iyon, gumawa si Zachi ng isang huling hakbang. Mula sa isa pang silid, ipino-project niya ang nakatagong video sa isang screen. Ang footage ay nagpapakita ng nakakagulat na katotohanan. Ang tunay na pumatay kay Sheila ay si Fadlon, ang nakababatang kapatid ni Gaz, na nag-orkestra ng plano upang ang kanyang kamatayan ay lumitaw na dulot ng gamot, na nagbabalangkas kay Arif para sa krimen. Samantala, nakatanggap si Datok Zul ng ulat ng pulisya na nagpapatunay sa parehong hinala. Makikita sa CCTV footage ang mga anomalya at pinakialaman ang ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Mabilis niyang napagtanto na ang utak ay si Fadlon dahil 2 tao lang ang may ganap na access sa system, sina Gaz at Fedlon. Maya-maya, hinarap siya ni Fadlon at ipinagtapat ang lahat. Ibinunyag niya na lumaki ang kanyang puot mula nang malaman na ang kanyang biyolohikal na ama ay pinatay ni Datok Zul. Ang lalaking pinatay sa simula ng kwento ay ang kanyang ama. Mula sa araw na iyon, ang kanyang buhay ay hinimok ng paghihiganti. Lalong lumalim ang kanyang galit nang piliin ni Datok Zul si Gaz bilang bagong pinuno ng Seven Dragons sa halip na siya. Ang pag-amin ay ikinagalit ni Datok Zul. Itinaas niya si Fedlon bilang kanyang sarili sa pag-asang mabawi ang nakaraan, ngunit bilang kapalit, tumanggap siya ng pagkakanulo. Binulag ng galit, sumumpa siya na aalisin ang bawat taksil ng gabing iyon. Balak ni Datok Zul na dalhin si Fadlon sa harap ng Seven Dragon para hatulan. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang biglang lumitaw si Pablo. Lalong tumaas ang tensyon nang dumating din sina Gaz, Arif, at Zachi. Ang mga sundalong pumapanig kay Fadlon ay naglunsad ng pag-atake. Isang putok ng baril ang sumabog. Target nila ang kotse na sakay si Datok Zul at pagkatapos ng granazone ng bala, sumabog ang sasakyan na ikinamatay nito. Sinubukan siyang iligtas ni Gaz, ngunit wala siyang magawa at binaril. Sugatan, dinala si Gaz sa bahay ni Zachi, kung saan ginagamot siya ni Mira. Ang bahay ay naging pansamantalang taguan nila kay Fadlon at sa kanyang mga tauhan. Nang magkamalay si Gaz, iminungkahi ni Arif na sumuko na sa pulisya para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya, ngunit tumanggi si Gaz. Samantala, nakipagsanib puwersa si Fadlon kay Moss, isa sa Seven Dragon, na sumusuporta sa kanyang paghahabol at nagpapayo sa kanya kung paano talunin si Gaz. Kasabay nito, pinipilit ni Pablo ang mga miyembro ng Silent Guard na tapat pa rin kay Gaz. Gamit ang kalungkutan sa pagkamatay ni Datok Zul at Sheila, inilapit ni Fadlon ang mga sentral na miyembro sa kanyang panig.
Tiniyak niya ang kanyang posisyon bilang nag-iisang tagapagmana at binabaluktot ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-akusay kina Gaz at Arif na may pagkano laban sa pamilya. Muling bumangon ang tensyon nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Zachi para ilipat sila sa isang ligtas na lugar, ngunit nawala na si Gaz. Naglakbay siya sa isang malayong kagubatan kung saan nagtatago si Sham. Napag-alaman na hindi kailanman pinatay ni Gaz si Sham, sa halip ay pinananatiling buhay siya ng palihim. Nabigo ang pulisya na mahanap si Gaz, ngunit dinala si Arif, Zachi, at ang kanilang mga pamilya sa kustodiya. Sa daan, ang convoy ay tinambangan ng mga puwersa ni Fedlan. Isang matinding labanan ang sumunod. Sa kabila ng kanilang pagtutol, nahuli si Zachi. Nalungkot si Arif nang makita ang kanyang kapatid sa kamay ng kaaway. Mabilis siyang tumakas kasama si Mira at ang kanyang pamangkin na si Audi. Habang sinusubukan niyang bigyan sila ng katiyakan, nakatanggap si Audi ng isang mensahe sa kanyang telepono mula kay Fadlon. Malinaw ang banta, dapat pumunta si Arif sa headquarters na may dalang flash drive kung hindi ay mamatay si Zachi. Sa punong tanggapan, nakita niya si Fadlon na may hawak na baril sa ulo ni Zachi. Na corner, inamin ni Arif na nasa kotse niya ang flash drive. Habang nagmamadaling kunin ito ng mga tauhan ni Fedlan, kumilos si Arif. Nagtago siya ng bomba sa loob ng sasakyan. Ang pagsabog ay naghagis sa tambalan sa kabuluhan. At sa kalituhan, naghagis siya ng granada para hindi balanse ang mga umaatake. Sa gitna ng usok, si Arif ay nagmamadaling pinalaya si Zachi, na nanghina dahil sa isang tama ng baril. Ngunit natigil ang pagtatangka ng kinalabot ni Fadlon ang isang baril sa ulo ni Zachi. Kasabay nito, lumalakas ang putok ng baril habang papalapit ang mga pulis sa punong tanggapan. Kumakalat ang takot sa compound. Inutusan ni Fadlon ang kanyang mga tauhan na pigilan ang pag-atake habang nakatutok siya kina Arif at Zachi. Nangako siya na walang aalis ng buhay. Sa kaguluhan, nakita ni Arif ang isang maliit na pagkakataon upang iligtas ang kanyang kapatid. Dapat niyang salakayin si Fedlon ng direkta o maghintay para sa pulis na maaaring huli na dumating. Bago mawala ang kanyang telepono, nagawa niyang pindutin ang send. Ang video na naglalantad sa pagkana ni Fedlan ay kumalat, na sinira ang plano, ngunit nabigo ang pagtatangkang pagtakas. Na-corner sina Arif at Zachi. Sa kritikal na sandali, lumitaw si Gaz kasama si Shang. Isang malawakang labanan ang sumiklab. Naghiwalay sila, diretso na hinarap ni Gaz si Fadlon habang sina Arif at Zachi ay nagtutulak sa paligid. Hinaharang ni Pablo ang kanilang landas. Sa pakikibaka, si Zachi ay sinaksak at bumagsak, malubhang na sugatan. Pumagitna si Sham, pinatay si Pablo, at dinala si Zachi sa ligtas na lugar. Nagmamadaling bumalik si Arif sa pangunahing labanan. Si Gaz ay natatalo, ngunit sa tulong ni Arif, ang laban ay nagbago. Si Fadlon, na minsang humawak ng kalamangan, ay pinilit na bumalik. Binalot siya ni Gaz ng lubad, at hinailan ni Arif ang pangga. Si Fadlon ay itinaas sa ere, walang magawa at natalo. Tapos na ang laban, dinala ni Arif ang sugatang si Gaz, ngunit namatay si Zachi, na nasugatan, at naiwan ang kanyang anak na si Audi. Pagkalipas ng 2 buwan, pinamunuan ni Sham ang Seven Dragon. Si Gaz, na ngayon ay nakabawi, ay piniling umalis upang hanapin ang kanyang ina, hindi sigurado kung siya ay babalik. Si Arif, kasama si Audi sa kanyang tabi, ay tahimik na nanonood habang si Gaz ay nagpaalam at naglalakad palayo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.